biro na tanggapin ang isang tao sa buhay natin ng ganon kabilis. Meron itong pinagdaraan ng proseso at hindi masama na umasa na balang araw ay mabibigyang puwang din sa ating puso ang pagtanggap na yon. Ikaw kabarangay, meron ka bang tao na tinanggap sa buhay mo? Dear Papa Dudut, meron ba kayong tao na hindi ninyo gusto dahil galit kayo sa kanya? Ako kasi ay meron. At yon ang stepfather ko. Pero bago ko ikwento sa inyo, isa-isa ang mga dahilan kung bakit hindi ko siya gusto at galit ako sa kanya. Pabati muna ng isang magandang tanghali sa inyong lahat, avid listener at certified kabarangay na talaga ako since nadiskubre ko ang programa ninyo na Barangay Love Stories noong pandemic. Marami akong natutuhan sa mga kwento ninyo lalo na pag ito ay tungkol sa pamilya. Kaya nga na-inspire ako nito na magbahagi ng storya ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lilibet, 31 years old at nagtatrabaho bilang loan officer sa isang bangko sa Quezon City. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay magsisimula noong 20 years old ako. Noong edad kong yon, ay may pinakilala sa akin ang mama ko na lalaki. Si Sergio na boyfriend daw niya. Pero imbes na matuwa ay nagalit ako sa mama ko dahil para sa akin ay wala siyang karapatang pumasok sa isang relasyon matapos siyang lokohin at iwan ang tatay ko noong 8 taong gulang pa lamang ako. Hindi sila kasal at matagal na silang hiwalay. Papa's girl ako pero lumaki ako sa poder ng mama ko. At sa paglipas nga ng panahon ay napatawad na ng mama ko ang papa ko at piniling maging civil ang relasyon nila sa isa't isa. Kahit na may sarili ng pamilya, ang tatay ko. Sabi nyo? Nak, makinig ka muna kasi. Narinig ko naman, Ma. Hindi lang ako makapaniwala na naghanap pa kayo ng ibang lalaki. Ay, kinadismay ako pa. Kayo na nung seryo na yon. Paano na po si Papa niyan? Pamilyado na ang papa mo. May mga anak na nga sila ng kinakasama niya, hindi ba? Tsaka matagal na kaming hiwalay. Oo nga po, pero umaasa pa rin ako na baka magkabalikan pa rin kayo. Lalo ngayon na lagi sila nag-aaway ng kinakasama niya. Anong ibig mo sabihin? Kinuwento lang sa akin ng kapatid ko sa chat. Pero hindi pa rin yung garansya na magkakabalikan kami. Wala na nga kaming nararamdaman sa isa't isa eh. Wala kasi pinagpalit nyo na siya sa seryo na yon. Aminin nyo na kasi yung totoo. Hindi ko pinagpalit ang papa mo. Siya nga yung unang nagloko sa amin eh. Siya yung unang nang iwan at ng babae. Pero wala na rin kayo pinagkaiba sa kanya. Ano walang pinagkaiba sa kanya? Dahil lang ba nagka-boyfriend ako? Ganun na nga po. Ano ba kasing hindi mo maintindihan sa sitwasyon? Si Sergio eh, ngayon ko lang nakilala. Kami ng papa mo matagal nang hiwalay. Kahit na. Para sa akin ganun na din po yun. Galit ka lang sa nangyari kaya ganyan ka magsalita. Hindi lang po ako galit. Sobrang sama din po ng loob ko sa inyo. Gusto nyo kasing palitan sa buhay ko si Papa. Papa mo pa rin siya. Hindi ko siya tinatanggalan ng karapatan sa'yo. Mabait naman si Sergio. Siguradong magugustuhan mo siya pag nakilala mo siya ng gusto. Basta, bigyan mo muna siya ng pagkakataon. At bakit ko naman gagawin yun? Para makuha niya yung loob ko at lalo ako mapalayo sa papa ko? Lilibet naman, bakit ba ganyan ka? Kung makapagsalita ka sa akin, parang ang laki-laki ng kasalanan ko sa'yo ah. Malaki talaga! Wala akong ginagawang masama. Hindi ako katulad ng papa mo na naglukot ng iwan dahil pinagpalit niya tayo sa iba. Bakit nung siya? Mabilis mo lang napatawad. Pero ako na nanay mo na sinaktan niya, pinaiyak, ininsulto nung mga panahong yon. Ako na nanay mo na mag-isang nagpalaki sa'yo at nag-aruga. Ganyan mo tratuhin ngayon porque nagka-boyfriend lang ako? Nangako kayo sa akin na hindi kayo magbo-boyfriend. Pero hindi niyo yun tinupad. Tapos magtataka kayo kung bakit ako ganito sa inyo ngayon? Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon. Sapat na dahilan yun, Ma.
Alam ko na hindi na mabubuo ulit yung pamilya natin! Buo naman ang pamilya natin kahit nung dalawa lang tayo, di ba? Pinaramdam ko naman sa yung pagmamahal ng dalawang magulang. Bonus na lang na maayos ng relasyon namin ng papa mo, alang-alang sa'yo, kaya nakakasama mo na siya at nakakausap. Kaya ano bang sinasabi mo na hindi buong pamilya natin? Para sa akin, hindi pa rin normal ang pamilya natin. Ang gusto kong pamilya yung katulad sa mga kaibigan ko at sa mga kaklase ko. Yung magkasamang tatay at nanay nila sa iisang bubong. Gano'n naman tayo dati bago naglukong tatay mo, di ba? Mas pinili niya yung babae niya kaysa sa atin, kaya hinayaan ko na lang siya. Eh di umamin din kayo! Anong inamin ko? Na hinayaan nyo na lang na lumayo sa atin si Papa! Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Siguro nga kayo talaga yung may kasalanan kung bakit siya ng babae. Ano? Hindi totoo yan! Talaga lang ha? Diba? Kulang na lang ipagpalit nyo noon yung pamilya natin sa trabaho nyo? Kaya nga kayo lagi nag-aaway ni Papa eh. Kasi nagkukulang na kayo sa kanya. Hindi totoo yan! Kung may naging pagkukulang man ako sa kanya, hindi pa rin yung sapat na dahilan para maglukos siya. Tsaka, wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan dahil hindi mo alam yung sakit na pinagdaanan ko ng mga panahong yon. Kung may alam ka lang, kakarampot. Kaya ayusin mo yung pananalita mo sa akin, Lilibet. Papa Dudut, matagal-tagal din naman na naging single mother ang nanay ko bago niya nakilala si Sergio. Super close kami as in. Hindi lang kami magnanay, mag-best friend din ang turingan namin sa isa't isa. Kaya nagalit ako ng husto sa kanya nung naging sila ni Sergio kasi nangako siya sa akin noon na hindi na siya magkakaroon ng karelasyon. Tapos mamukat-mukat ay meron siyang pinakilala. Kaya nga kahit anong paliwanag niya ay hindi ko siya pinakinggan. Nagalit ako sa kanya kasi sinira niya ang pangako niya sa akin. Nagtampo ako at nagrebelde pero patuloy pa rin nakiusap sa akin ang mama ko na huwag ko siyang tratuhin ng ganon dahil nasasaktan siya. Kaya lang mas nasasaktan ako ng mga panahong yon at para sa akin yung nararamdaman ko lang ang mahalaga. Simula noon ay lumayo ang loob ko sa kanya at hindi na ako nagkukwento sa kanya ng araw ko katulad dati. Madalas na rin akong naiinis sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin. Hindi na rin ako nakakatagal nakasama siya sa isang lugar. Kaya lagi akong nagkukulong sa kwarto ko pag nandun siya sa sala o sa kusina. Nagmamadali rin akong tapusin ang pagkain ko para makaiwas sa kanya. Kundi kaya ay nagdadahilan na lamang ako para hindi siya makasabay sa pagkain. Ewan ko ba pero pakiramdam ko ay nasasakal ako sa presensya niya, Papa Dudut. At mas lalo lang nadagdagan ang galit ko sa mama ko nung dumalas ang pagpunta ni Sergio sa bahay namin, Papa Dudut. Sa palagay mo, magugustuhan ni Lilibet tong niluto kong sinigang na salmon? Oo naman, paborito niya yan. Alam mo kasi mahilig sa isda yung anak kong yon. At salmon ang paborito niya. Sunod yung bangus, tsaka tulingan. Ganun ba? Nakakatuwa naman kasi bihira lang sa mga kabataan yung mahilig sa isda eh. Madalas kasi karne ng baboy o manok. Kumakain din naman siya nun pero mas gusto niya talagang isda. Nung bata yun, pangarap pa nga niya maging isda. Talaga? Oo, ang weird pero pinagbigyan ko na lang. Binili ko ng costume ng isda. Katulad ng mga sirena? Hindi, buntot lang naman yun eh. Pero yung kanya, simula ulo hanggang paa isda talaga. Mukhang seryoso talaga siya sa pangarap niyang maging isda. Oo, kaya tawang-tawa ako pag naaalala ko yun. Papakita ko sa iyo yung picture niya mamaya pagkatapos natin kumain. Oh, nak, nandiyan ka na pala. Pasok na po ako sa kwarto. Ha? Mamaya na, maupo ka na muna rito para kumain. Busog pa po ako. Lilibet naman, paanong busog ka pa eh? Naririnig ko na yung tiyan mong kumakalam, tsaka nagluto ang Tito Sergio mo ng sinigang na salmon, di ba paborito mo yon? Oo nga naman. Sabi ng mama mo, paborito mo yung sinigang na salmon at namimiss mo na raw kumain nun. Kaya nagluto ako para sa'yo.
Paborito ko nga at namimiss ko nga kumain pero hindi ako kakain kasi luto mo. Lilibet! Totoo naman eh. Akala niyo ba makukuha niyo ako sa pagluluto niya ng paborito kong pagkain? Wala namang masama dun dahil gusto lang namang mapalapit sa'yo ng tito mo. Ayoko nga sabi, di ba? Ayoko mapalapit sa kanya. Huwag mo naman sagutin ng ganyan ang mama mo. Mama mo pa rin siya. Wala kang pakialam. Sino ka ba? Lilibet! Hindi kita pinalaking bastos. Ayusin mo pagsagot mo sa tito mo. Hindi ko siya tito, no? Masyado kayong trying hard na ipagsiksikan sa buhay ko yung boyfriend nyo. Nakakainis tuloy lalo. Hindi ako trying hard at hindi ko pinagsisiksikan sa'yo si Seryo. Ang sa akin lang, igalang mo pa rin siya kahit na hindi mo siya gusto. O sige po, igagalang ko po siya katulad ng gusto nyong mangyari. Pasensya na po kayo, tito. Pero ayoko pong kumain ng luto nyo kahit na mukhang masarap at paborito ko pa. Kasi kahit na ano pong gawin ninyo, hinding-hindi nyo po makukuha ang loob ko. Kung si mama na uto po ninyo, ibahin po ninyo ako. Para sa akin, walang pwedeng pumalit sa posisyon ng papa ko sa buhay ko. Hindi ibang tao at lalong hindi kayo. O ayan ma, kinalang ko na po siya katulad ng sinabi nyo. Sana wala na kayong problema doon ha? Ay, ewan ko sa'yo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sabi ko naman sa inyo, gusto ko nang pumasok sa kwarto ko. Pero pinipilit niyo akong kumain kasabay niyo eh. Hindi ako makikipag-family bonding sa inyo kasama ang lalaking yan. Gusto lang naman ng mama mo na kumain ka. Kung ayaw mo pala nakasama ako, ayos lang naman. Basta kumain ka pa rin kasi mukhang gutom ka na. Itutulog ko na lang tong gutom ko. Hindi ako kakain ng niluto mo. Diyan na nga kayo! Lilibet, bumalik ka rito! Pasensya ka na sa anak ko ha. Hindi ko naman siya ganyan pinalaki pero nagbago lang siya nitong naging tayo. At kahit na anong gawin, hindi ko maintindihan yung dahilan niya. Hayaan muna natin siya. Baka kasi kailangan niya pa ng panahon para matanggap yung relasyon natin. Siguro naninibago pa lang siya. Pero naniniwala naman ako na magiging maayos pa rin ang lahat. Salamat, Seryo. Maraming salamat talaga. Walang anuman. Tara, kumain na tayo. Sige, hahatiran ko na lang mamaya si Lilibet sa kwarto niya. Papadudot nagtatrabaho bilang chef ang stepfather ko at sa restaurant na pinagtatrabahuhan niya sila nagkakilala ni mama. Teacher naman ang mama ko. Basta ang sabi lang niya sa akin noon ay tingin daw ng tingin sa kanya si Seryo kahit na tapos na itong magluto sa harap nila ng mga katrabaho niya. At napansin pa nga yun ng iba nilang mga kasamahan kaya tinukso sila. At bago sila umalis sa naturang restaurant ay naglakas loob daw si Seryo na kuhanin ang numero ng mama ko at doon na sila nagsimulang mag-usap. Kung ilalarawan ko ang personality ng stepfather ko ay masasabi kong mabait talaga siya. Mahinahon magsalita at maalaga. Nakikita ko kung paano niya asikasuhin si mama kapag nasa bahay silang dalawa. Pinaghahanda niya ito ng pagkain at baon para sa pagpasok nito sa trabaho at inahatid sa university na pinagtuturuan nito bago siya pumasok sa pinagtatrabahuhan niya. Hindi rin siya nagmimintis sa pakikipaglapit ng loob sa akin. Pero para sa akin, Papadudot ay nagkukunwari lamang siya para umamo ako sa kanya katulad ng ginawa niya sa mama ko. Kaya kahit na anong gawin niya, hindi tatalab sa akin ang pagpapabida niya. Hindi niya makukuha ang loob ko kasi hindi ako utu-uto, katulad ni mama. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pagkalipas ng 1 taon, ay nagpakasal ang mama ko at ang stepfather ko. Siyempre bilang ayoko nga sa relasyon nila ay hindi ako umattend sa wedding nila. Wala rin namang nagawa ang mama ko kaya tinuloy na lamang nila ang kasal nila kahit na wala ako. Tapos sa bahay na namin tumira si Seryo kaya mas lalo akong nagalit sa kanya. Katulad nung unang beses na bumisita ang stepfather ko noon sa bahay para ipakilala sa akin ni mama. Consistent pa rin siya sa pagkuha ng loob ko kahit na asawa na niya ang mama ko. Pero hindi pa rin ako bumigay kasi ayoko nga sa kanya. Para sa akin ay siyang rason kung bakit wala nang chance na magkabalikan ang mama at ang papa ko. Nang mga panahon kasi na naging sila ng mama ko,
On the rocks na ang relasyon ng tatay ko sa kinakasama niya. Umasa ako na baka kapag naghiwalay ang papa ko at ang kinakasama niya, ay magkakabalikan sila ni mama para maging buo na ang pamilya namin. Pero dahil nga sa mga nangyari, tinanggap ko na lamang na hindi ako makakaranas na magkaroon ng buo at masayang pamilya. Kaya nga hindi lang isip ko ang sinira ko or sinarado ko para sa relasyon ni na mama at Seryo, kundi maging ang puso ko na rin. Para sa akin ay wala nang saysay na makasama ko pa sila sa isang bubong, lalo na at malaki na naman ako at alam kong kaya ko na ang sarili ko. Kaya nga lingid sa kaalaman ng mama ko, Papa Dudut, nag-apply ako ng trabaho habang nag-aaral. Bale, pumasok po ako bilang waitress sa isang coffee shop, Papa Dudut, at nung nakaipon na ako ng pera ay sinakatuparan ko na ang matagal ko nang pinaplano noon, Papa Dudut. Nak, saan ka pupunta? Bakit ka naglalagay ng damit sa bag mo? Hindi po ba halata? Aalis na ako sa bahay na to. Bakit aalis ka? Saan papunta mo? Wala na po kayo doon, no? Tsaka, ang lakas naman ng loob niyong tanungin ako kung bakit ako aalis. Hindi man lang kayo marunong makaramdam dyan. Naturingan pa namang nanay ko kayo pero wala rin. Dahil ba to sa pagpapakasal namin ni Seryo? Ano pa nga ba? Yun lang naman yung problema natin dito di ba? Nagmamahalan kami. Ano bang mali doon? Maling-mali yun kasi nagpatali ka na talaga sa kanya. Hanggang ngayon ba naman pinipilit mo pa rin na magkakabalikan kami ng papa mo? Oo! Umaasa pa rin ako pero sinira nyo na yung pag-aasang yun. Kaya ngayon nakasal na naman kayo, mas maganda siguro kung bumukod na ako. Hindi mo naman kailangan bumukod Pwede tayong magsama-sama rito. Ayoko nga kayo makasama, di ba? Hindi ko nga matagalan ang presensya ng Seryo na yung pag nandito sa bahay nung hindi pa kayo kasal Tapos ngayon na mag-asawa na kayo, mas lalong ayoko na tumira dito kasama kayo. Ilang beses ko pang dapat sabihin na mabait si Seryo. Kahit ilang beses mo siyang binastos, ni minsan hindi siya nagalit sa'yo. Pinagpapasensyahan ka niya dahil desidido siyang makuha ang loob mo. O anong gusto niyong gawin ko? Sana sinubukan mo man lang natanggapin siya bilang stepfather mo. Sana binigyan mo siya ng tsansa na patunayan ang sarili niya sa'yo. Hindi ko nga kailangan ng bagong tatay, di ba? Meron na akong tatay. Bakit ba kasi puro na lang yung tatay mong bukang bibig mo? Wala rin naman siyang pakialam sa'yo. Ha? Anong sinabi niyo? Totoo naman, di ba? Kailan ba yung huling beses na nakapunta ka sa bahay nila? Tsaka sabi mo, ayaw sa'yo nung kinakasama niya. Madalas ka pang paalisin kaya sabi ko pag inulit niya pa yon, ako nang makakalaban niya. Kahit na mukhang wala nang pakialam sa akin ng papa ko, hindi pa rin dahilan yung para pilitin niyo ako mapalapit sa asawa ninyo. Nak naman, ba't pa kasi ganyan ka? Bakit ang tigas ng puso mo sa stepfather mo? Kahit man lang sana alang-alang sa akin, subukan mo siyang kilalanin. Bakit ko gagawin yun? Hindi niyo nga ako iniisip nung naging kayo, di ba? Baka nakakalimutan niyo, ma. Nangako kayo sa akin na hindi na kayo makikipagrelasyon. Pero bakit may pinakilala na lang kayo na boyfriend ninyo? Sinira niyo yung pangako niyo sa akin Tapos ngayon gusto niyo tanggapin ko yung asawa niyo sa buhay ko bilang stepfather ko? Sinubukan ko namang tuparin yung pangako ko sa iyo Kaya nga ilang taon din akong hindi nagkaroon ng karelasyon kasi nag-focus ako sa pagpapalaki sa iyo. Bakit bigla niyo naman sinusumbat sa akin ang bagay na yan? Ginusto niyo rin naman na palakihin ako, di ba? Kung ayaw niyo pala, di sana binigay niyo na lang ako sa papa ko. O di kaya naman niligaw niyo na ako sa kalye nung bata pa lang ako. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi ko magagawa yun sa'yo dahil anak kita. Tsaka, ikaw na lang ang meron ako kaya bakit kita ibibigay dun sa tatay mong nang-iwan sa atin? Ewan ko sa inyo, ma. Mukhang kahit na anong gawin ko, hindi niyo talaga maiintindihan yung nararamdaman ko. Kaya tama lang talaga ang desisyon ko na umalis sa bahay na to. At saan ka naman pupunta kapag umalis ka? Nag-aaral ka pa, Lilibet? Hindi mo pa kaya ang sarili mo? Yun ang akala nyo. Palibasa kasi maliit na bata pa rin yung turing nyo sa akin Ipapaalala ko lang sa inyo, ma.
Malaki na ako at may kakayanan na ako magdesisyon para sa sarili ko. Tsaka, kumikita na rin naman ako ng pera dahil may trabaho na ako. Ano? At anong klaseng trabaho yan? Nagtatrabaho ako bilang waitress sa isang coffee shop para makaipon ng pera at makalis na sa bahay na to. Bakit di mo lang sinabi sa akin? Bakit ko naman sasabihin sa inyo? Kasi mama mo pa rin ako. Kahit nagalit ka sa akin, dapat sinasabi mo pa rin sa akin yung mga ginagawa mo. Di ba? Ganun ka naman sa akin noon. Noon yun, Ma. Pero hindi na ngayon. Malaki na ang pinagbago ko kasi kayo nagtulak sa akin na lumayo ang loob sa inyo. Kaya hindi niyo ako mapipigilan ng umalis sa bahay na to kasi ayaw ko na nga kayong kasama. Lalo na yung asawa nyo. Papa Dudut, hindi ko pinakinggan ang iyak at pakiusap ni Mama ng mga panahong yon. Naging matigas ang puso ko para sa kanya nang ituloy ko ang pag-alis ko sa bahay namin. Para po sa akin, yun ang unang hakbang ko para maging malaya sa pamilya naming matagal na rin namang wasak. Tumuloy ako sa isang maliit na apartment kung saan ay naging roommate ko doon ang kaklase ko. Nag-working student ako at kahit na mahirap sa akin na walang nanay na nag-aasikaso ay tiniis ko pa rin para lamang mapangatawanan ang pag-alis ko sa amin. Laging tumatawag o nagchat-chat sa akin ang mama ko pero hindi ko siya sinasagot o sinisin man lang. Nami-miss na raw niya ako at gusto niya akong makita. Pero ayoko siyang makita kahit na miss ko na rin siya ng mga panahong yon. Mas nananaig kasi ang galit ko sa kanya at sa desisyon niyang pakasalan ang stepfather ko. Para sa akin ay mas binili niya ito kaysa sa sarili niyang anak kaya dapat pagdusahan niya ang kapalit ng desisyon na yon. Inabala ko na lamang ang sarili ko sa pag-aaral at pagtatrabaho para makalimutan ko ang pinagdadaanan ko. Hindi ko na malaya na mabilis palang lumipas ang isang buwan, Papa Dudut. Ay. Sa wakas, nakaupo rin. Nakakapagod tong araw na to, grabe. Oo nga eh. Buti na lang closing na. Kaya nga sakit na naman ang katawan ko nito. Hindi pa naman ako kagad makakatulog nito pag uwi sa apartment. Mag-review pa kasi ako para sa exam namin bukas. Medyo gahol na nga Pareho tayo. Medyo gahol na rin ako kasi busy din sa ibang school activities. Nasabi mong member ka rin ng publication nyo, di ba? Oo. Ang galing mo nga kasi napagsasabay-sabay mo yan. Pati nag-working student ka rin. Hindi ka ba nahihirapan? Kasi ako talagang hirap na hirap Nahihirapan ako pero masaya naman ako sa ginagawa ko Masaya rin naman ako sa ginagawa ko. Kasi kumikita na ako ng pera. Nabibili ko na yung mga gusto ko. Pero nakakapagod pa rin talaga. Pagod ka na physically, pagod ka na rin mentally. May choice ka naman kung gusto mo nang tumigil sa pagtatrabaho para makapag-focus ka sa pag-aaral mo. Di ba nabanggit mo na kaya ka pa rin naman pag-aralin ng mama mo kasi may trabaho naman siya? Oo, pero ayokong umasa sa kanya Tsaka, kaya nga hindi na ako nakatira sa amin ngayon dahil galit ako sa kanya. Ah, okay. May conflict pala kayo. Oo, at galit ako sa kanya. Gusto mo bang malaman kung bakit? Sige, kung sasabihin mo. Galit ako sa kanya kasi nagpakasal siya dun sa boyfriend niya. Noon pa man, hindi ko natanggap yung relasyon nila. Bakit? Kasi umaasa pa rin ako noon na magkakabalikan sila ng papa ko. Kaya nga nagulat ako tsaka naggalit nung malaman kong may iba na siya. Tapos napuno talaga ako nung nagpakasal sila. Para kasi sa akin, sinira niya yung pangako niya na hindi makikipagrelasyon sa iba Sandali. Ibig mo bang sabihin hiwalay na sila ng papa mo bago siya nagpakasal dito sa boyfriend niya? Oo, matagal na. 8 years old pa lang ako. Hindi naman sila kasal, pero nagsama sila sa iisang bubong. Kaso, nagloko si Papa Naghanap ng ibang babae dahil masyadong busy si Mama sa trabaho. Kaya para sa akin, kasalanan niya kung bakit nasira ang pamilya namin. Para sa akin, kung may pagkukulang man ng mama mo, hindi sapat na rason na humanap ng iba ang papa mo. Ano bang dapat ang ginawa ni Papa? Inayos yung pamilya nyo. Dapat mas inunawa niyang sitwasyon. Mas naging pasensyoso.
Ewan ko. Pero para sa akin, si Mama talaga yung may kasalanan. Wala naman ako sa posisyon para baliwalain yung nararamdaman mo. Kung sa tingin mo mas malaking kasalanan ng mama mo, sana mahanap mo pa rin yung pagpapatawad dyan sa puso mo. Ewan ko kung kaya ko pang patawarin siya. Kasi, alam mo sa totoo lang, ang laki na ng panghihinayang ko sa samahan namin eh. Sobrang close kami noon bago siya nagkaroon ng boyfriend. Matanong ko lang, kumusta tong stepfather mo? Okay naman. Masasabi ko na mahaba ang pasensya niya, mahinahon magsalita, tapos mahal na mahal niya ang mama ko. Magaling din siya magluto kasi chef siya eh. Pero ayoko pa rin mapalapit sa kanya. Kasi feeling ko, inaagawan niya ng pwesto yung papa ko sa buhay ko. Tingin ko hindi naman gano'n ang intensyon ng stepfather mo. Talaga? Gusto lang niya mapalapit sa'yo kasi anak ka ng asawa niya. Para sa akin, kung malinis naman yung intensyon niya, walang kaso doon. Ay, kaya lang hindi ako katulad mo mag-isip eh. Galit ako sa kanya at galit din ako sa mama ko. Kaya nga umalis ako sa bahay namin. Okay lang yan. Sabi ko nga, hindi ko babaliwalain yung feelings mo kasi ikaw ang nakakaramdam niyan. Pero salamat kasi na-appreciate ko na nagkwento ka sa akin. Gusto ko lang din kasing may mapaglabasan itong sama ng loob ko. Ang bigat na rin kasing dalin eh. Basta nandito lang ako kung gusto mo na makakausap. Handa akong makinig at maging kaibigan sa'yo. Papadudot katrabaho ko si Fred sa coffee shop na pinapasukan ko. Barista naman siya doon pero katulad ko ay isa rin siyang working student. Kapwa ko siya third year student at siya lang naman ang sumusuporta sa pag-aaral niya. Laki po sa hirap si Fred at wala na siyang tatay matapos nitong mamatay sa sakit noong 16 anyos pa lamang siya. Tapos ay may 3 pa siyang nakababatang kapatid na pare-pareho ring nag-aaral. Ang mama lang din nila ang nagtaguyod sa kanilang magkakapatid kaya nga porsigido siyang tulungan ito. Doon na siya nag-working student para kahit paano ay hindi na niya iasa sa mama niya ang pambaon niya at panggasto sa eskwelahan. Mabait si Fred, gentleman at gwapo. In fact, maraming nagkakagusto sa kanya lalo na ang mga kapwa namin estudyante noon. May mga pagkakataon na siya lang talaga ang pinupuntahan ng mga ito sa shop namin para makasilay sa kanya. Noong una ay wala naman akong pakialam sa bagay na yon hanggang sa maging ako ay nagkagusto na rin kay Fred. Kaya lang ay hindi ako yung klase ng babae na umaamin sa mga crush nila magkamatayan man. Nagpatuloy ang pagiging close namin ni Fred hanggang sa siyang nag-confess na matagal na niya pala akong nagugustuhan. Doon na nga nagsimula ang espesyal naming pagkakaibigan lalo nang ligawan niya ako. Hindi nagtagal ay sinagot ko rin siya at naging kami at masayang masaya ako. Si Fred ang naging pahinga ko sa mga nakakapagod na sitwasyon at pagkakataon. At aaminin ko na doon ko mas naunawaan ang mama ko nang maging sila ng stepfather ko. Kaya nga hindi ko na lang namamalaya na unti-unti palang lumalambot ang puso ko sa mama ko. Sinisin ko na mga chat niya sa akin at nakikipag-usap na rin sa kanya sa call. Pero sandali lang naman yon. At kung may free time lang ako, madalas kasi busy ako sa trabaho at sa pag-aaral. Pero hindi ko pa rin sinasabi sa mama ko papadudot ang kinakaroonan ko. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng chat mula sa stepfather ko na nagsasabi sa akin papadudot na nasa ospital daw ang mama ko ng panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kahit na nagsimula na kaming mag-usap ulit ni mama, ay hindi pa rin ako masyadong nagsasabi sa kanya. Siguro kasi ayoko lang na ibaba ang pride ko kaya nagmamatigas pa rin ako na tuluyan nang makipagbati na sa kanya. Lahat ng yon ay nakwento ko sa boyfriend kong si Fred at pinakinggan lamang niya ako hanggang sa gumaan ang nararamdaman ko. At kapag kailangan ko ng payo ay saka lang siya nagsasabi. Malaking bagay sa akin na nandyan si Fred para makinig sa mga hinaing ko sa buhay ko. Noong nalaman ko na nasa ospital si mama ay nagdalawang isip pa akong puntahan siya
kahit na alala na ako. Nahihiya kasi ako sa nanay ko at baka kung ano ang sabihin niya sa akin, pero kinumbinsi ako ni Fred na puntahan daw namin si Mama. Bali, sinamahan niya ako. Okay naman na ang mama, over fatigue lang daw. Ayos na ang pakiramdam niya pero pinayuhan pa rin siya ng doktor niya na manatili sa ospital ng ilang araw. Ang stepfather ko ang palagi nagbabalita sa akin ng kalagayan ng mama ko. Kaya naman nabawas-bawasan na ang pag-worry ko at nang pumunta nga kami sa ospital para bisitahin siya ay laking tuwa ni mama pagkakita sa akin. Sabi ng stepfather ko ay bigla raw sumigla ang mama kasi nakayakap na niya akong muli at nahalikan. Lalo tuloy akong nakonsensya kasi nagawa ko pa siyang tiisin ng ilang buwan. Pinakilala ko na rin sa kanila ng stepfather ko si Fred bilang boyfriend ko at naging maayos naman yon. Hindi ko rin nakalimutang magpasalamat sa stepfather ko dahil hindi niya pinabayaan si mama, lalo na at wala ako sa tabi niya ng mga panahong yon. Makalipas nga papadudot ang isang taon, graduation na namin sa kolehiyo ni Fred. Siyempre umattend ang mama at ang stepfather ko at sobrang proud na proud sila sa amin ng boyfriend ko. Niyakap ako ng mahigpit ni mama at ganon din ako sa kanya. Paulit-ulit pa rin ako nag-sorry sa pagrebelde ko noon, pero sinabi niyang matagal na niya akong napatawad. Hindi niya raw ako kayang tiisin kasi anak niya ako. Niyakap ko rin ang stepfather ko bagaman nandun pa rin ang pagkailang. Pero lalo kong napatunayan sa sarili ko na mabait talaga siya. Mapagkalinga at hindi marunong magtanim ng galit. Mabilis na lumipas ang 6 na taon na engaged na kami ni Fred after 3 years of living together. Plano na namin magpakasal sa susunod na taon. Simple lang naman ang proposal niya at ginawa niya yon sa movie date namin sa nirerentahan naming apartment 1 week after my 28th birthday. Pero hindi ako kaagad nag-post sa social media dahil sinulit muna namin ni Fred ang sandaling yon. Kaso syempre excited kami kaya naman plinano na namin lahat-lahat hanggang sa mga guest namin at role na gagampanan nila sa wedding namin. Church wedding ang gusto namin at alam ni Fred na pangarap ko ang ganong klase ng kasal. At kahit hanggang bago matulog ay nag-uusap pa rin kami tungkol sa kasal namin. Tapos may bagay na bumabagabag sa akin ang mga panahong yon. Dahilan para masabi ko ito sa mapapangasawa ko, Papa Dudut. May naisip ka na kung sinong best man mo, Han? Oo, yung best friend ko si Luis. Naku, siguradong matutuwa yun. Sigurado yan. Tagal na nun hinihintay na ikasal tayo. Tapos inunahan na ako na siya raw dapat ang best man ko. Ikaw, may mga listahan ka na ba ng mga bridesmaid mo? May naiisip na ako pero tingnan ko pa rin kung sino yung makakapunta. Yung iba kasi nasa malayong lugar na nakatira tsaka nagtatrabaho. Karamihan sa kanila mga classmate ko nung college na naging kaibigan at parang kapatid ko na rin. Oo, tama rin naman. Pero bukas ko na iisipin kung sino-sino ang gusto kong maging groomsmen. Kaya nga, masyado tayong excited. Siyempre, sa wakas, mapapakasalan ko na yung babaeng mahal ko. Nako, kahit kailan, napaka-bolero mo talaga. Hindi kaya yun bola. Pagsasabi lang yun ng totoo. Oo na. Kahit kailan, napaka-sweet talaga ng boyfriend ko. Correction! Fiancé mo na ako. And soon to be your husband. Hindi na ako makapaghintay na matawag kang my husband. Ako rin. Tapos ikaw naman tawag ko sa'yo, my wifey-wifey. Parang habang tumatagal, lalo tayo nagiging corny, no? Ganon naman talaga pag in love. Oo na. Pero, kailan mo pala planong sabihin sa mama at stepfather mo yung tungkol sa engagement natin? Kailangan ba talaga? Hindi ko pa alam eh. Gusto ko sana silang sorpresahin at gawing extra special yung pagpapaalam ko sa engagement natin. Magandang idea yan. Basta sabihan mo lang ako ng pwede kong maitulong. Okay. Ay, Lalim nun ah. May problema ka ba, Han?
Wala naman. May iniisip lang. Pwede mong sabihin sa akin? Tungkol sa stepfather ko. Kung ano man yon, handa akong makinig. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin ako makapaniwala na magiging okay kami. 'Di ba? Natatandaan mo nun kung gaano ako kagalit sa kanya? Oo, natatandaan ko nga yun. Sinabi ko pa nga sa sarili ko na hindi niya makukuha yung loob ko. Na kahit na ano pang gawin niya, hindi niya mapapalitan sa buhay ko ang papa ko. Pero mali pala ako. Kasi sa paglipas ng mga taon, napalapit na lang yung loob ko sa kanya. Di ko na malayan. Nung unang beses ko palang nakita yung stepfather mo dun sa ospital, ramdam ko na mabait siyang tao. Nakita ko yung pagmamahal at pag-aalala niya sa mama mo. Kahit na mukhang puyat at pagod na rin siya sa pagbabantay. Tapos nung nagkakwentuhan kami, sinabi niya na takot siya nung sinugod niya sa ospital ang mama mo matapos mawala ng malay sa bahay niyo. Talaga? Oo, sinabi niya na hindi niya kakayanin sakaling mawala sa kanya yung babaeng pinakamamahal niya. Ramdam na ramdam ko yung takot at sensiridad niya. Kaya alam ko na nasa tamang tao ang mama mo. Tapos ako naman nagtanim ng galit sa kanya. Kasi akala ko sinira niya yung tsansa na magkakabalikan sina mama at papa. Kung tutuusin, wala naman talaga siyang sinira dahil matagal nang sira ang pamilya namin pagkatapos ng magloko ni papa. Hindi ko lang talaga matanggap na ginawa yun ng papa ko sa mama ko. Lalo na't close kami. Papa's girl talaga kasi ako eh. Pakiramdam ko tuloy, sama-sama akong anak. Nakaraan na naman yun. Nakapag-sorry ka na rin sa kanilang dalawa at maayos na rin ang relasyon niyo sa ngayon. Kaya nga masayang masaya ako kasi nahanap mo dyan sa puso mo yung pagtanggap at paghingi ng tawad. Ewan ko ba? Minsan naisip ko, hindi ko deserve magkaroon ng stepfather na kasing bait ni Seryo. Deserve mo. Kaya nga nagkakilala sila ng mama mo at naging mag-asawa. Salamat, Hana, sa pagpapagaan mo ng loob ko. Walang anuman. Basta isipin mo lang na pwede ka pang bumawi sa kanila ng mama mo. Kasi kahit na mag-asawa na tayo, sila pa rin naman ang magulang mo. Oo, babawi talaga ako sa kanila, lalong-lalo na sa stepfather ko. Papadudot, sa totoo lang ay may punto ang lahat ng sinabi ni Fred tungkol sa stepfather ko. Sa loob kasi ng ilang taon na naging bukas ako sa relasyon nila ni Mama, ay lalo kong napatunayan kung gaano siya kabuting tao. Kaya nga tuluyan ang lumambot ang puso ko para sa kanya. Pero nahihiya pa rin ako sa kanya kaya nga nakatulong ang pag-uusap namin yun ni Fred para maging buo ang desisyon ko sa pinaplano kong papel na gagampanan niya sa kasal namin ng fiancé ko. Hindi pa namin nasasabi sa parents ko ang tungkol sa engagement namin at planong pagpapakasal ni Fred. Naisip kong sorpresahin sila at ipaalam yon sa kanila sa birthday ng stepfather ko. Kabado nga ako pero buti na lang dahil pinakalma ko ng fiancé ko. First time ko kasing gagawin ang bagay na yon kaya sana'y magawa ko ng maayos at masabi ng malinaw ang lahat-lahat ng nasa puso ko. Simpleng dinner lang sa labas ang naging birthday celebration ng stepfather ko. Kabilang dalawa ni Mama ang kasama niya dahil nasa seminar pa si Fred at kinabukasan pa ang uwi niya. Pero in-update ko siya sa mga nangyayari. Naging maayos naman ang dinner na yon at bago matapos ang gabi sinabi ko na nga sa kanila ang sorpresa ko. Sasabihin po pala ako sa inyo ni Tito Seryo. Ano yun, anak? Ikakasal na po kami ni Fred. Nag-propose na po siya sa akin. Talaga? Kung ganun, masaya ako para sa inyo. Tingnan niyo po yung singsing na binigay niya, oh. Ang ganda po, di ba? Oo nga, ang ganda nga. Congratulations sa inyo ni Fred. Sa wakas, magkakaroon na kami ng apo ng mama mo. Ano ka ba naman? Hindi pa buntis si Lilibet ko, ikakasal pa lang sila. Papunta na rin yun doon. Oo na. Alam mo ba,
Tong stepfather mo, excited na talaga maikasal kayo ni Fred eh. Ang tagal nyo na rin kasing magkarelasyon at tingin talaga namin, kasal na lang ang kulang sa inyo. Oo nga po eh. Pero syempre, nag-ipon muna kami para naman handa kami kung sakaling pasukin na namin ang pagpapamilya. Sa ekonomiya kasi natin, parang ang hirap ng bumuhay ng isang bata. Pero masarap pa rin ang magkaroon ng anak. Kayang-kaya niyo yan ni Fred. Naniniwala ako sa batang yun pagdating sa pag-handle ng pamilya. Basta, tandaan niyo palagi na higit kanino man, magkakampi kayo. Lagi niyo yun isipin. Sakaling dumaan kayo sa mga problema bilang mag-asawa. Kayo laban sa problema, hindi kayo laban sa isa't isa. Tatandaan ko po yung mga payo nyo, Papa. Anong sabi mo? Tama ba yung narinig namin, Nak? Tinawag mong Papa ang tito seryo mo? Opo, Ma. Simula ngayon, Papa na po yung itatawag ko kay Tito Seryo. Salamat, Nak. Pakiramdam ko, yan na yung pinakamagandang regalo na natanggap ko ngayong birthday ko. Pasensya na kayo kung natagalan bago ko natanggap sa sarili ko na hindi ang tatay ko ang nagmahal sa amin ng mama ko, kundi kayo. Hindi ang tatay ko ang kasama ko sa graduation ko noon para mag-cheer at maging proud sa akin, kundi kayo po ni Mama. Hindi ang tatay ko ang nagturo sa akin magluto ng masarap na recipe, kundi kayo po. At kahit na hindi ko kayo totoong tatay, tinuring niyo ako na parang tunay ninyong anak. Para sa akin, tunay na anak kita, Lilibet. Kaya naman wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa'yo. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Mahal na mahal ko rin po kayo, Pa. Salamat po sa pag-aalaga kay Mama, sa pagmamahal sa kanya. Yun kasi yung mga bagay na hindi niya naranasan noon sa tatay ko. Walang anuman yun. Tungkulin ko na tuparin ang mga pangako na sinumpaan ko sa harap ng Panginoon nang pakasalan ko ang mama mo. Kaya nga laking pasasalamat ko talaga sa Diyos dahil dumating sa buhay ko si Seryo. Pinaranas niya ulit sa akin magkaroon ng taong magmamahal sa akin, mag-iingat at mag-aalaga. At ngayon, kayo naman ni Fred ang ikakasal at susumpa sa harapan niya na magsasama sa hirap at ginhawa. Pero, kailan niyo ba plano magpakasal talaga? May petsa na ba? Opo, next year po. Inaayos na po namin ni Fred ang lahat-lahat. Basta, masayang-masaya kami ng mama mo para sa inyo ni Fred. Congratulations ulit, anak. Salamat, Papa. Pero may request po pala ako na sana mapagbigyan nyo. Ano ba yun? Sabihin mo lang, basta kaya ko. Gusto ko po na kayo ang makasama ko. Gusto ko na kayo yung maghatid sa akin sa altar, Papa. Papadudot nakita kong nangilid ang luha sa mga mata ng stepfather ko nang sabihin kong gusto ko na siyang maghahatid sa akin sa altar. Papunta sa mapapangasawa ko. Naiyak din si Mama kasi pareho nilang hindi ine-expect ang bagay na yon. Pero desidido na akong ibigay sa kanya ang tungkuling yon. Lalo na siya ang itinuring kong best man sa buhay ko. Sunod sa aking asawa na si Fred. Hindi nagtagal ay kinasal kami ni Fred at yon ang pinakamaligayang araw ng buhay ko. Sa kasalukuyan ay buntis na ako sa second baby namin ni Fred at masayang-masaya ang mga magulang ko dahil nga nagkaroon na sila ng mga apo sa amin. Kitang-kita ko kung gaano sila ka-close sa mga anak namin, lalo na ang papa ko. Malaki rin ang pasasalamat ko sa Diyos dahil pinatunayan niya na hindi lahat ng tao ay katulad ng tatay ko. Dahil merong mga tao na katulad ni Papa Seryo, yung bang bukal sa puso kong magmahal at kumalinga. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lilibet. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon?
Magkwentuhan naman tayo dito sa comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.